everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Yes, alam niyo na, dahil parehong damit ko kahapon, ibig sabihin part 2 ito. Finale po ito ng kwento ni na Ella at ni Fred. So ayan na. Ayan na't inyo munang itong abangan. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you dun sa ating mga suking tagapakinig. Kay Luna Lollipop, maraming salamat. Tara Hit, thank you so much sa pakikinig. Bucky Diaz, maraming salamat din. Hello din kay Lourdes Maglente. Maraming salamat sa iyo. Kay Charlene Baclohan. Hello rin kay Jaime Rodriguez. Kay Jeliza Monteser. Maraming salamat. Hello rin kay RD Edria. BTS Army, maraming salamat. Grabe naman, BTS Army talaga. Leonie Hiso, maraming thank you. Susan Hong. Hello rin kay Danilo Arroyo, maraming salamat. YouTube user 2978. Hi daw. Sa asawa niya pala itong kay Danilo. Hello sa asawa ni Danilo Arroyo. Hi din kay Josephine Mapalad, Maricel Mina, maraming salamat. Gail Easy, Mary Grace Gumban, Judith McGovern, hello rin kay Gimaras Girl, Shumi 9688, Zane Marie Serna, maraming salamat. Jenny Ya, hello rin kay I'm Not Safe, kay Bebang Pinion, kay Riza Lopez, Lindy Sorbeto, maraming salamat. Gemma, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, thank you sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. Huwag na nating patagalin at atin na pong tapusin ang kwento ni Ella at ni Fred na nag-umpisa sa Vibrator. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi talaga alam ni Fred kung ano yung ginawa ko sa kanya. Hindi ko rin sinabi. Kahit mamagalit siya sa akin kapag marinig niya itong kwento namin na umeere dito sa channel mo, ay wala talaga akong balak na aminin yun sa kanya, Mama Mia. First kiss naming dalawa yun sa lips, pero ako lang ang nakakaalam dahil tulog na tulog siya na para bang si Sleeping Beauty. Kahit ilang beses ko pa siyang hinahalik-halikan nung mga panahon na yon, ay hindi pa rin siya nagising. The next day ay sinundo pa rin ako ni Fred kahit na alam niya na kagagaling lamang niya sa sakit. Mabuti na lang talaga at hindi umulan nung araw na yon, Mama Mia. Napakatigas naman talaga ng ulo niya. Kahit sinabihan ko na siyang magko-commute lamang ako ay sinundo pa rin niya ako. While nagda-drive siya ay naalala ko na naman yung ginawa kong kalokohan sa kanya kagabi. Basta't naaalala ko yung pangyayaring yon ay hindi ko talaga maiwasan na parang kinikiliti ako at bigla na lang akong matatawa. Kahit pa nga sa trabaho ay bigla-bigla na lang akong tatawa sa aking ginagawa o sa aking nagawa. Mama Mia, ewan ko kung saan ko natutunan yon na para bang marunong na akong magnakaw ng halik. And alam ko na unfair yun sa part ni Fred dahil hindi niya alam na nag-kiss na pala kaming dalawa. Not once but many times nung gabing tulog na tulog siya. Ano nangyari sa iyo, Bok? Tawa pa rin ako ng tawa at sinagot ko siya ng wala. Kanina ka pa talaga. May sikreto ka, no? Lahat naman tayo may sikreto, no, Fred? Bakit ka nga tawa ng tawa dyan? Anong ginawa mo sa akin kagabi? Tanong niya. Feeling ka naman, wala akong ginawa sa'yo at ano namang gagawin ko sa'yo? Baka lang kasi may ginawa ka dahil mahina ako kagabi. Baka sinamantala mo yung kahinaan ko. Mas lalo tuloy akong natawa sa pinagsasasabi niya, Mama Mia. Baliw talaga tong lalaking to. Nagduda tuloy si Fred na mayroon akong ginawang hindi maganda at may tinatago ako sa kanya. Dahil every time na tinitignan niya ako at nagkakatagpo ang mga tingin namin ay hindi ko mapigilang matawa. Minsan nga ay nananalamin pa siya dahil baka raw may marumi sa kanyang mukha na siyang dahilan kung bakit ako bigla-bigla na lang natatawa. Mama Mia, tinago ko pa rin ang feelings ko noon para kay Fred. Tinignan ko kung susuko ba siya sa akin. Kung susuko siya, ibig sabihin hanggang best friends lang talaga kaming dalawa. Kailangan kasi, Mama Mia, na sakto ang piliin kong desisyon.
Dahil nakadepende sa desisyon na yon ang 16 years na friendship naming dalawa ni Fred. Hinihanda ko na nga ang sarili ko noon, Mama Mia. Kapag tumigil si Fred sa kanyang pagpapakita ng pagkagusto sa akin o kapag nakakita na siya ng iba, nabibigyan niya ng kanyang pagmamahal, ay tatanggapin ko. Hinanda ko na ang sarili ko sa ganon. At least hindi man kami nagkatuluyan ay forever ko naman talaga siyang magiging best friend. Kahit hindi na ako ang pinaka-espesyal na babae sa buhay niya, at least nasa buhay ko pa rin siya at nasa buhay pa rin niya ako. So, suporta pa rin ako sa kanya bilang kanyang best friend kung sakali man, Mama Mia, na magbago ang nararamdaman niya. Mas lalo akong nagtago ng nararamdaman ko kay Fred, Mama Mia, nung nalaman kong nagkita na palang mama niya at si Brenda. Dahil sa lahat ng mga naging girlfriends ni Fred, ay si Brenda po ang pinaka-close kay tita. Nak, si Brenda ba? Wala talagang pinagbago, no? Sabi ni tita. Oo nga, tita, parang hindi nanganak. Mas lalo tuloy sumeksi. Tita, kapag nagkabalikan ba sina Fred at Brenda, okay lang sa'yo? Depende yun kay Fred, anak. Kung gusto pa niya si Brenda, bakit naman hindi? Mabait naman yun si Brenda. Tingin mo, anak, may gusto pa kaya si Fred kay Brenda? Ewan ko, hindi ko alam. In-invite ko nga pala si Brenda dito, nak, sa birthday ng tito mo. Magpapatulong ako sa inyo na gagawa ng cake dahil ang sabi ng tito mo marami raw siyang magiging bisita eh. Magaling din naman yun si Brendang gumawa ng cake. Kayong dalawa, tulungan niyo ako ha. Okay tita, walang problema, sabi ko. This is it. Hinanda ko na ang sarili ko at ang puso ko sa maaaring mangyari, Mama Mia. May tsansa talaga na pwedeng magkabalikan sina Fred at ang kanyang ex. Sabi nga ng karamihan, love is sweeter the second time around. Mama Mia, nirecall ko lahat ng mga kilos at reactions ko nung mga nakaraang taon. Nung nalaman kong girlfriend na nga ni Fred si Brenda. Kami pa noon nung ex kong tumagal kami ng 3 years. Na-excite ako para sa kanilang dalawa at masaya ako para sa best friend kong si Fred. Dahil gusto ko nga, Mama Mia, na hindi magbago ang reaksyon ko kung sakali mang magkabalikan nga si Fred at si Brenda. Inisip ko kung anong reaksyon ko noon, dapat ganun na ganun pa rin. Kung ang outcome man ng lahat ng ito ay ang pagbabalikan ni Brenda at ni Fred, ay dapat walang magbago sa akin. So nakapag-desisyon ako nung mga panahon na yon na isa-set aside ko na muna ang nararamdaman ko para kay Fred at magpapaka-best friend na muna ako sa kanya. Paraan ko na rin yon, Mama Mia, para makita ko kung ano ba talaga ang dapat na maging desisyon ko para sa relasyon naming dalawa ni Fred. Kung talaga bang pagbibigyan ko siya o talagang habang buhay ko na lang itatago ang nararamdaman ko sa kanya. A day before ng birthday ng papa ni Fred ay nag-abot kaming dalawa ni Brenda sa bahay ni na Fred. Siya ang mas nauna sa akin at nagsimula na agad sila ni tita sa paggawa ng cake pagdating ko. Wala si Fred nung mga panahon na yon dahil ang sabi ni tita ay may nilakad daw itong importante. Wala din akong alam, Mama Mia, kung may alam ba si Fred na pupunta dun sa bahay ni na si Brenda. Dahil hindi ko naman yun binanggit sa kanya nung nagkita kami nung sinundo niya ako nung nakaraang araw. Mama Mia, kinuntsaba ko na rin noon ang papa ko at sinabihan ko siyang sunduin na lang ako mamayang gabi mula kina Fred para hindi na ako kailangan pang ihatid ni Fred sa bahay. Actually, Mama Mia, mabait itong si Brenda at nakakasundo niya halos lahat ng tao. Kasi aside sa jolly siya, Mama Mia, ay napakaganda rin talaga ng kanyang personalidad.
Bagay na bagay sa kanyang itsura. Beauty and character, ika nga, sabi nila. Unlike me, na sakto lang at hindi naman masyadong maganda, pero hindi rin naman pangit. By the way, ang sabi nila ay hawig ko raw si Nana Silario. Yun bang may partner na tinatawag niyang Bebo Mama Mia? I don't know kung totoo yun, pero marami ang nagsasabi na kahawig ko raw ang vlogger na yon. Maputing version lamang ako. But don't me, maganda si Nana Silario. Habang gumagawa na kami noon ng icing para sa cake ay dumating si Fred. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Hindi kasi makikita sa kanilang sala yung kanilang kusina, Mama Mia. Pero alam na ni Fred na pupunta ako sa bahay nila. At alam kong alam na niya na nandyan na ako dahil nasa labas yung sapatos ko. Tumawag agad si Fred sa akin at papupuntahin niya raw ako sa kwarto niya dahil may ipapatulong siya sa akin na ginagawa niya sa kanyang laptop. Nasira raw kasi ito kaya nagpapatulong siya na gawin ito. Sumigaw ako, Mama Mia, sabi ko mamaya na dahil busy pa kami. At bigla namang bumaba si Fred at pumunta ng kusina at nagulat nga siya nung nakita niya si Brenda. Oh, Brenda, napadalaw ka, sabi niya. Nagpapatulong ako, anak. Kailangan ko kasi ng mga assistant. Mama naman ni Fred ang sumagot. Uy, wag mo naman akong palayasin sabi ni Brenda habang tumatawa. Palalayasin talaga kita kapag hindi ka masarap magluto. Nasaan na yung anak mo? Tanong niya. Andun sa bahay, iniwanan ko at baka magkasala pa dito at pagbayarin mo pa ako. Sabi naman ni Brenda na tumatawa. Ako naman, Mama Mia, ay parang nasasaktan ng konti ang puso ko. Parang tinutusok-tusok ng maliliit na kutsilyo ang puso ko habang nakikita kong napakakomportable pa rin talaga ni Fred at Brenda na mag-usap sa isa't isa kahit mag-ex na silang dalawa. Kinakalma ko na lang noon ang puso ko at inaalala ko lagi na best friend lang ang role ko ng mga araw na yon sa buhay ni Fred. Best friend, best friend, best friend, best friend, best friend. Yan ang inulit-ulit-ulit ko sa utak ko. Nagkatinginan kaming dalawa ni tita habang nagmimix ng icing kasi si Fred at Brenda ay parang may kakaibang mundo. Parang silang dalawa lang ang nasa mundong yon. Ngumiti lang si tita, Mama Mia, kahit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ngiti ni tita na yon ay ngumiti din naman na ako. Hindi ako expert sa paglalagay ng icing kasi si tita naman talaga ang laging gumagawa noon. Pero sinubukan ko pa rin, Mama Mia. Tapos biglang nagsabi si tita, Nak, pakihugas na lang ako ng mga plato. Akin na yan, ako na dyan. Okay tita, trinay ko lang naman sabi ko. Maganda naman, nak, konting practice pa at mapi-perfect mo rin yan. Mama Mia, wala lang din naman yun sa akin. Ako naman talaga ang tagahugas sa tuwing magluluto kaming dalawa ni tita. Nagsimula na akong magligpit ng mga gamit. Nang biglang nakiusap si tita kay Brenda, Mama Mia, na siya na lang ang maglagay ng icing kasi expert daw ito sa icing. Ako naman ay patuloy pa rin sa ginagawa kong task noon. Actually, hindi ko lang po minamind yung mga panahon na yon. Pero biglang nag-crack ng joke si Fred kay Brenda, Mama Mia, habang naglalagay ito ng icing. At dun nga, parang may tumusok na naman na kutsilyo sa puso ko. Gusto ko nang umiyak nung mga panahon na yon. Medyo nalulungkot na ako at may parte na sa sarili ko na nagsisisi, Mama Mia, kung bakit pa talaga ako nagpunta doon. Kung sana nagkunwari na lang akong busy sa araw na yon. Nag-focus na lang ako at pinokus ko ang mga mata ko sa mga pinggan na hinuhugasan ko. Hindi ko na lang sila tinitignan, Mama Mia. Sa sobrang focus ko ay hindi ko na namalayan na nasa tabi ko na pala si Fred, Mama Mia.
Bok, okay pa ba tayo? Tanong niya. Ano yung klaseng tanong na yan? Syempre okay tayo. Bakit hand wash ang ginagamit mong pangsabon ng plato? Mama Mia, dun ko na-realize na iba pala ang ginagamit kong sabon. Dalawa pala ang sabon na nandun. Hand wash at saka sabon ng plato. Dahil siguro sa sobrang lutang ko at naiisip ko ang sakit na nararamdaman ko kaya hindi ko na namalayan na hand wash soap pala ang nagamit kong pansabon ng plato. Pinagtawanan tuloy ako ni Fred. Siya na lang din ang nagsabon ng mga platong pinaghugasan ko, Mama Mia. San kasi pumupunta-punta yung isip mo? Mukhang gumala pa yung isip mo eh. Bakit naman kasi napakalapit yung inilagay yung dalawang klase ng sabon? Yan tuloy, hindi ko namalayan. At tsaka kasalanan pa namin, Bok, ha? Ilang beses ka na nga kayang naghugas dito sa bahay, tapos ngayon mo pa ba yan napansin? Sabi ni Fred. Mupo ka na ron, ako na dito. Dagdag pa niya. Ako na, sabi ko naman. Ikaw talaga, kahit kailan hindi ka na pagsasabihan. Ako na nga. Okay, sige, ikaw na. Gabi na, uuwi na ako. Sabi ko kay Fred. Ano? Uuwi ka? Hindi ka dito matutulog? Tanong niya. Susunduin ako ni Papa? Sakto naman, Mama Mia, dahil maaga akong sinundo ng Papa ko dahil may pupuntahan pa raw kami. Pinipilit pa ako noon ni Fred na doon na lang talaga sa bahay nila matulog pero ayoko. Ayaw niya akong pauwiin, Mama Mia, pero ako naman ay hindi talaga siya pinagbigyan. Desidido na ako nung araw na yon. Alam ko kasi yung plano niya, Mama Mia. Kasi siya ang paghahatirin ni Tita dun kay Brenda. Baka plano ni Fred na kaming dalawa ang maghatid kay Brenda. Pero gusto kong makita kung ano talaga ang mangyayari kapag wala ako at silang Brenda lang dalawang magkasama. Gusto kong makita kung may mangyayari kaya kapag magkausap sina Fred at Brenda ng masinsinan ng silang dalawa lang. Gusto kong makita ang sign, Mama Mia, kung talaga bang dapat kong bigyan ng chance si Fred o dapat bang maging best friend ko na lang siya hanggang sa huli. Inantay kong tumawag sa akin si Fred, Mama Mia. Inantay kong tumawag siya at i-share sa akin ang kanyang naging paghatid kay Brenda. Every time na tumutunog yung cellphone ko, ay dali-dali ko talagang tinitignan at baka si Fred yung tumawag o di kaya'y nag-text, pero hindi. Hindi talaga ako mapakali noon. Inom lang ako ng inom ng tubig dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. And then tumayo na naman ako para tignan ang cellphone ko. Hanggang sa pagtingin ko ay si Fred, Mama Mia, nasa labas ng bahay namin. Text niya, nasa labas raw siya. Dali-dali akong lumabas at hindi na nga ako nakapagsuot ng tsinelas nung lumabas ako ng kwarto ko. Pagbukas ko ay nandun na nga talaga si Fred at may dala-dala pa itong pizza. Nagugutom ako, Bok, sabi niya. San ka galing? Tanong ko. Sa amin, sa bahay namin. Bakit nagmamadali kang umuwi kanina? Alam mo namang nandyan na ang papa ko, di ba? Kung nandito ka at galing ka sa bahay niyo, sino naghatid kay Brenda? Yung kapatid ko yung pinaghatid. Huwag ka na kasi talagang magselos. Excuse me, hindi nga ako nagsiselos, ano? Bok, halata ka na. Huwag ka nang mag-deny pa. Kilos mo pa lang, basang-basa ko na eh. Nandito na ako, Boko. I'm all yours plus may pizza pa talaga. Napaka-feeling mo. Tumalikod ako kay Fred at hindi ko napigilan ang mga ngiti sa labi ko, Mama Mia. Hindi ko in-expect na hindi niya ihahatid si Brenda. Ang akala ko talaga, Mama Mia, ay siyang maghahatid kay Brenda. Yun naman talagang plano eh. Yun ang nasa plano ko para magkausap silang dalawa ni Brenda dahil sa totoo lang, Mama Mia. Kahit nasasaktan ako, ay gusto ko pa rin talagang makasigurado na wala nang namamagitan kay Brenda at kay Fred. Inisip ko kasi noon, Mama Mia,
Na kung hindi siguro nakaalis papuntang Kuwait si Brenda, ay baka masaya pa silang nagsasama ni Fred. Baka silang nagkaanak. Kaya kailangang matapos ang pag-iisip na yon. Kailangang mawala ang pag-overthink na yon, kaya ako yun ginawa. Kaya ako hinayaan na sana si Fred ang maghatid kay Brenda pa uwi. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talagang pasakitan yung sarili ko eh. Gusto kong pasakitan yung sarili ko para ako na mismo ang umatras sa nararamdaman ko para sa best friend ko. Kasi nalilito ako kung ano bang magiging desisyon ko, Mama Mia. Gusto kong makakita ng sign kung tama bang ipagpatuloy ko ang feelings ko para kay Fred. Ayoko po talagang magkamali ng desisyon dahil tinitreasure ko talaga ang friendship na meron kaming dalawa. Para Mama Mia, hindi na ako nakadepende pa kay Fred na sunduin niya ako galing sa trabaho, ay nag-practice po akong mag-drive ng motor. Ayaw na ayaw ni Fred yun, Mama Mia. Bakit daw kailangan ko pang matutong magmotor? Safe naman daw ako sa loob ng sasakyan niya at always naman daw niya akong susunduin. Pero namilit talaga ako. Sabi ko, life skills ang driving. Kaya gustong kong matuto noon. Sa kanyang kapatid ko planong magpaturo, Mama Mia. Nakaschedule na kami kung kailan ako magpa-practice. Kahit na ayaw pa ni Fred. Hanggang sa pumayag na nga siya at ang sabi niya, siya na lang daw mismo ang magtuturo sa akin kung paano ang mag-drive ng motor. Marunong po akong magbike, so hindi po ako masyadong nahirapan sa balancing ko, Mama Mia, at napakapursigido ko rin talagang matuto. Nakakita kami ng place kung saan magandang mag-practice ng pagmomotor. Kasi patag o flat surface po yun, Mama Mia, at malaki rin yung area. Pero sa baba ay dagat na. Si Fred ang backride ko noon at siya ang nag-i-instruct sa akin dun sa brakes, sa signal lights, etc. etc. Gusto niya dahan-dahan lang daw lagi ang takbo namin. Pero ako naman, Mama Mia, ay gusto kong subukang magpaandar ng mabilis. Kasi nga, di ba, kapag bago ka palang natutong mag-drive, feeling mo ay ang expert mo na? Yun ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Feeling professional na ako. Kaya agad kong napindot ng mabuti yung gasolinador ng malakas, Mama Mia. Hindi ko in-expect na ganun pala talaga kalakas yun kapag tinodo mo ang gasolinador. Nagulat si Fred at muntik pa talaga siyang mahulog. Napakabilis ng pagpapaandar ko, Mama Mia, hanggang sa hindi ko na nga makontrol. Straight yung aming takbo pero papunta na kami sa may dagat. Sigaw ng sigaw si Fred na break daw, Mama Mia. Pero ako naman ay napatulala lang noon at nakatingin lang ako sa may dagat na para bang nagka-mental block na lang ako. Hindi ko na matandaan, Mama Mia, kung nasaan yung brake. Hindi ko na matandaan kung paano mag-brake. Hanggang sa lumipad na lang kaming pareho sa dagat. Mama Mia, niyakap ako ni Fred mula sa likuran ko at kinuha niya yung kamay ko para bitawan ko na yung motor. Kaya hindi po ako bumangga dun sa motor, Mama Mia, at hindi po ako nadaganan nung motor dahil agad akong hinawakan ni Fred. Pinatagilid niya ako hanggang sa kaming dalawa ay napunta na sa may dagat. Buti na lang talaga at high tide nung mga panahon na yon, kaya konti lang ang mga naging sugat ko sa mga bato-bato sa dagat. Napagalitan pa kaming dalawa ng kanyang kapatid dahil nabasa ng tubig dagat yung kanyang motor. Bok, bike na lang yung bilhin mo, wag ka na lang magmotor. Maawa ka naman sa buhay mo, sabi ni Fred. Basta, bibili ako ng motor ko. Hindi ka ba talaga nadala nung lumipad tayo dun sa dagat? Kung hindi pa high tide noon,
Baka kung ano nang itsura nating dalawa ngayon. Basta hindi ako susuko. Kahit pa magkabungi-bungi ako, magmomotor ako. Ganong bakit motor yung gusto mo? Napakadelikado nun, baka madisgrasya ka, babae ka pa naman. Wala ka ba talagang tiwala sa sasakyan ko, ha? Pwede ba, Bok? Huwag mo akong pakialaman. Sa gusto kong maging lady rider Naiinggit ako dun sa mga babaeng ang aastig na nagmomotor. Gusto ko rin ng ganun, Bok, kaya wag mo akong pakialaman, di ba? Yun lang ba? Sige, hahayaan kitang mag-drive, Bok. Basta, ako yung sasakyan mo. Pwede kitang gawing lady driver gabi-gabi, umaga, 3 times a day. Basta ako yung imaneho mo. Yung bibig mo, Fred, ha? Kung gusto mo, pahalikan ko sa'yo yung mainit na tambutso sabi ko. Ilang beses po akong diniscourage ni Fred na magmotor dahil delikado raw yun, lalo na sa babae. Pinatingin pa niya ako ng mga videos ng mga disgrasya, naputulan ng naputulan ng paa, naputulan ng kamay, namatay. At yung iba pang mga riders na nawala ng buhay, Mamma Mia, at sumemplang. Mga semplang moments na nakuha ng camera ay pinatingin sa akin lahat ni Fred. Pero imbes na ma-discourage ay mas lalo tuloy akong na-encourage, Mamma Mia. Mas lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob para mag-practice at para maging magaling at makontrol yung motor para hindi na rin talaga ako nakadepende kay Fred at kay Papa sa tuwing may lakad ako. Yung kay Papa namang motor ang sumunod kong pinag-practicean, Mamma Mia. Backride ko ulit si Fred. At dahil nga takot na akong may mangyaring masama dun sa motor, ay dahan-dahan na lang ako sa pagpapaandar nito hanggang sa natuto na talaga ako. Kumuha na rin ako ng driver's license. Nakapasa ako ng exam at driving test, Mamma Mia, kaya excited na ako noong mag-drive sa bago kong motor papunta sa trabaho. First time kong mag-drive papuntang duty, Mamma Mia. Pero ganun pa rin ang mga pangyayari dahil inihatid pa rin ako ni Fred at kinuha pa rin niya ako. Nasa likuran ko po siya at laging nakasunod sa akin, Mamma Mia. Pag uwi ay ganun pa rin, sinusundo pa rin niya ako. Para kaming nagko-convoy na nagda-drive, Mamma Mia. The next day, ganun pa rin ang ginawa ni Fred. Para bang nahihiya na ako na lagi siyang sunod ng sunod sa akin. Hindi na lang po ako nagreklamo dahil naiintindihan ko naman ang worries niya. Kasi nga, bago pa ako na nagkaroon ng motor at bagong driver din ako. Umabot ng halos 3 weeks na ganun pa rin ang mga pangyayari at dito na nga ako nagreklamo kay Fred. Bok, huwag mo na akong sunduin kasi may motor naman na ako at marunong na akong mag-drive. Sayang lang yung gas mo, sunod ka ng sunod sa akin Sana nga hindi na kita tinuruan sabi ni Fred. Promise, always akong mag-iingat at dahan-dahan lang ako sa pagpapatakbo. Mamma Mia, tinitigan ako ng mabuti ni Fred. Para bang dumidistansya ka na sa akin, Bok. Napapansin ko sa mga kilos mo na parang lumalayo ka na sa akin. May problema ba tayo, Bok? Wala, sabi ko. Unti-unti ka nang lumalayo sa akin Alam mo bang nasasaktan ako dyan sa ginagawa mo? Hindi mo man lang masabi sa akin na wala akong chance. Kaya ikaw na lang ang lumalayo ng paunti-unti. Iiyak na ba ako, Bok? Wala na ba talaga akong chance sa'yo? Hindi nga yan yung iniisip ko. Ano ka ba? Kung hindi, nasa na yung chance ko? Ilang taon na akong naghintay, Bok Fred, pinipressure mo ba ako? Tanong ko. Hindi naman. Nagtatanong lang ako. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, bibigay ba kayo at sasagutin ninyo si Fred? Pero dahil hindi naman kayo ako, kaya huwag kayong judgmental sa mga ginagawa ko. Hindi talaga nangyari sa akin na nagpadala ako sa sarili kong nararamdaman.
Lagi kong sinisigurado na hindi ko pagsisisihan ang mga nagiging desisyon ko sa buhay. Dahil alam ko, Mama Mia, alam ko na ang pinakamahal na bagay sa buong mundo ay walang iba kundi ang oras. Hinding-hindi mo na maibabalik ang panahon at ang oras kapag lumipas na ito. Humingi ako ng sign mula sa Diyos kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. And then, Mama Mia, sumagot ang Diyos sa mga panalangin ko. 2 months after ay binigyan niya ako ng sign kung saan, Mama Mia, klinaro niya sa akin kung saan talaga nababagay si Fred sa buhay ko. Tumawag ang mama ni Fred sa akin isang araw. May isi-share daw siya sa aking importante. Ako naman, Mama Mia, umandar ang pagiging marites ko. At dahil nga may service na ako, ay pumunta agad ako doon kina Fred. Wala doon ang sasakyan ni Fred at pinapasok agad ako ni tita. Mama Mia, pagdating ko ay hindi maayos ang lagay ng kusina ni na tita. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala niya ako sa kwarto niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong sasabihin ni tita sa akin. Dahil nung nakita ko siya ay parang halos hindi niya masabi sa akin ang mga gusto niyang sabihin. Tita, ano pong nangyari? Tanong ko. Nak, si Fred. Bakit? Anong nangyari kay Fred? Ikaw ang gusto kong makaalam sa nakita ko, nak. Kinabahan ako, Mama Mia. Sobrang kabog noon ng dibdib ko habang tingin ako ng tingin kay tita at inaantay ang susunod niyang sasabihin. Si Fred at si Brenda, nakita kong naghalikan ng dalawa. Mama Mia, parang nadurog ang puso ko. Ang malaki kong ngiti ay unti-unting nawawala. Pinipilit kong ibalik ang ngiting yon at pinipilit kong sabayan ang reaksyon ni tita. Talaga? As in? OMG, tita! Sabi ko ng pinaka-plastikong tinig at ngiti. Oo, nak. Nandito kasi si Brenda. Kaming tatlo yun ni na Fred. Dito ako sa loob, samantalang silang dalawa ay nasa labas. May inaayos si Fred nun sa sasakyan niya. Papunta sana ako dun sa kanya, tatanungin ko si Fred pero na-shock ako, anak. Nag-kiss silang dalawa kaya hindi agad ako lumabas. Patuloy pa rin si tita sa kanyang pagkukwento samantalang ako, Mama Mia, ay patuloy naman na nadudurog ng manipis na manipis ang puso ko. Patuloy din ako sa pagiging best actress ko nung mga panahon na yon. Na hindi na malayan ni tita na peke na pala yung mga ngiting binibigay ko sa kanya dahil sakit na ang puso ko. Patuloy pa rin siya sa pag-share sa akin tungkol kina Brenda at Fred. Tapos na, last time na namalengke kaming dalawa ni Fred, tumawag sa kanya si Brenda at ngumiti si Fred, nak. Parehas nung ngiti niya nung sila pang dalawa. Feeling ko, nak, parang may gusto pa rin si Fred kay Brenda. Sabi ni tita. Hindi ko na talaga, Mama Mia, maramdaman noon ang puso ko. Hindi ko na maramdaman kung may puso pa ba ako habang patuloy pa rin sa pag-share sa akin si tita. Every word na sinasabi ni tita sa akin tungkol kay Fred at Brenda ay parang paulit-ulit akong pinapatay sa sobrang sakit. At dun ko na-realize, ito na nga talaga siguro ang sign na hinihingi ko. Ito na nga siguro ang sign na pinagdasal ko. God give me a very, very painful sign na sigurado talagang makakapagpa-realize sa akin ng mabuti. Fred is just my best friend and forever siyang magiging best friend ko. Sorry kung sinaktan ko kayo, kung yun man ang iniisip ninyo. Sorry kung iniisip ninyong magiging happy ending itong kwento ko sa aming dalawa ni Fred. Pinakilig ko kayo sa una pero sa huli ay salamat na lang pala sa lahat. Si Fred, tama ang naging desisyon ko.
Tama ang naging desisyon kong hindi magpadala sa kanyang mga buladas at sa kanyang mga pambobola. Hindi ko kasi mababasa kung ano talaga ang tunay na nasa loob ng puso at isip niya. Kahit pa Mama Mia, ako, o kahit nga sino sa atin kung minsan, hindi rin natin maintindihan kung anong laman ng puso at isip natin. And I don't know either kung gaano ba talaga kalalim ang pagmamahal ni Fred for me o baka confused lang din ang puso niya. Kasi nga, lagi kaming magkasama, lagi kaming magkatabi, lagi kaming nagkakaintindihan. Kaya siguro na confused rin ang puso at nararamdaman niya. Mama Mia, pagkatapos noon ay prinangka ko na po si Fred na hanggang best friend lang talaga kaming dalawa. Kahit hindi pa klaro sa akin noon kung ano ba talaga silang dalawa ni Brenda, ay hindi ko na lang din sinabi kay Tita Mama Mia ang tungkol sa aming dalawa ni Fred. Kaming dalawa lang ang nakakaalam noon. Hindi ko na lang din sinabi kay Fred ang tungkol sa mga sinabi sa akin ni Tita. Kahit pa nga siguro gawa-gawa lang ni Tita ang lahat ng yon, Mama Mia, at na misinterpret lang niya, ay ginawa ko pa rin yung sign. Kasi feeling ko yun na talaga ang sign na hinihingi ko mula sa itaas para makapagdesisyon na ako tungkol sa panliligaw ni Fred sa akin. Nung binasted ko siya ay humiyak si Fred sa harapan ko, Mama Mia. Niyakap ko siya dahil alam ko kung gaano kasakit ang ma-reject. Bok, mas pipiliin ko pang maging best friend kita lagi. And I promise na walang kahit na sinong makakapalit sa'yo dito sa puso ko. So, suportahan pa rin kita hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Hindi na lang sana tayo naging mag-best friend, Bok. Napakasakit na maging best friend ka lang, sabi niya. Alam ko nare-respetuhin mo ko. Kung ano man ang desisyon ko, yun ang susundin mo. Ayokong mawala ka sa akin, Fred. Ikaw lang ang natatanging best friend na meron ako na napakabastos naman ng bibig pero nire-respeto ako ng mabuti. Napamura siya noon, Mama Mia, at ang sabi niya ang sakit-sakit raw ng dibdib niya. Ganun naman talaga siguro kapag nabasted. Mag-move on ka na lang, Bok. In time, huwag kang mag-alala. Alam kong magiging maayos ka rin. At isa pa, siguradong-sigurado ako, Bok, na magiging maayos din tayong dalawa. Na hindi tayo mawawala sa puso at sa buhay ng isa't isa. Yun na lang ang ating paninindigan. Yun na lang ang ating panghahawakan. Mama Mia, niyakap din naman ako ni Fred. Hindi na siya nagsalita pero iyak pa rin siya ng iyak. Hinayaan ko na lang siya. Actually, ako naman noon ay umiiyak na rin. Mahal ko naman talaga si Fred eh. May nararamdaman ako sa kanya, totoo yun. Pero mas importante sa akin na wag siyang mawala sa buhay ko. Mas importante sa akin na manatili siya sa buhay ko hanggang sa pagtanda ko. Mas importante sa akin ang friendship naming dalawa. Kahit pa nga pati ako ay nasasaktan noon dahil may nararamdaman na ako sa kanya, ay pinilit ko pong magpakatatag. Pinilit ko pong piliin ang friendship namin. Baka may iba sa inyong nag-iisip na silang dalawa ni Fred ang nagkatuluyan. Pero hindi po si Fred at Brenda ang nagkatuluyan. May iba pong nakilala si Fred na itago na lang natin sa pangalang Leila. Teacher po siya. Napakabait. God-fearing like me, Char. And napakaganda din niya, Mama Mia. Maganda, mabait, at nagkakasundo din kaming dalawa. Tanggap niya ang pagiging parte ng buhay ko sa buhay ni Fred. Tanggap rin niya na forever ding magiging parte ng buhay ni Fred, ako at ang pamilya ko. Nagkakilala silang dalawa ni Fred dahil sa isang common friend. Napakatahimik ni Leila. Unlike Fred na lagi talagang maingay at laging may kung ano-anong sinasabi. Mama Mia, sinabi sa akin ni Fred na may special siyang nararamdaman para kay Leila. At ako ang nag-i-encourage sa kanya to do something para sa kanilang dalawa.
Mama Mia, gusto ko rin si Layla dahil kahit shy type siya, ay naging close kaming dalawa at nag-open up din siya sa akin. And then, sinabi niya, Mama Mia, na special din para sa kanya si Fred, pero natatakot daw siya na baka lolokohin lang siya ni Fred. Pero I assured her na ako ang papatay kay Fred kung sakali mang lokohin siya nito. Role ko pa lang maging kupido sa kanilang dalawa. Dahil sa akin, Mama Mia, ay sinagot ni Layla si Fred. Dahil naman sa akin ay niligawan ni Fred si Layla. Wala ako nung sinagot ni Layla si Fred dahil silang dalawa lang noon at pribado silang nag-uusap sa isang kwarto. Pero ako nung time na yon ay nasa kwarto ko at umiiyak. Nasa kwarto ko at nagme-mend ng broken heart. Dahil sa mga panahon na yon, Mama Mia, ay mahal ko pa rin si Fred. Dahil sa mga panahon na yon ay may nararamdaman pa rin ako sa kanya, pero mas pinili kong maging masaya siya sa piling ng ibang babae. Lumipas ang ilang buwan. Sinabihan ako ni Fred na magpo-propose na raw siya kay Layla. Hindi na ako nagulat dahil nag-expect na ako na silang dalawa na talaga ang magkakatuluyan. Kasi the way na tignan ni Fred si Layla ay nakikita ko ang pagmamahal, ang pag-aaruga at ang sweetness. Hindi tulad ko, Mama Mia, na kapag tumingin sa akin si Fred noon ay talagang ang lumalabas sa bibig niya ay puro na lang kabastusan at kapag tumitingin siya sa akin, ang nakikita ko ay ang kanyang pagnanasa sa akin dahil nga doon sa vibrator na yon. Kasali po ako sa mga nag-prepare dun sa proposal ni Fred para kay Layla. Birthday niya noon at ako ang kanyang pinag-handle ng lahat dahil expert daw akong mag-execute ng mga plano at mga surprises. Nagtiwala siya sa akin, Mama Mia. Sabi niya, kailangan daw na sa setup ko pa lang ay mapapasagot na si Layla. Hindi naman din ako nagsobra pa ng effort dahil sigurado naman ako na papayag si Layla kahit sing-sing lang ng bubot ang ibibigay ni Fred sa kanya. Dahil alam kong matagal nang nag-aantay si Layla na mag-propose sa kanya si Fred at magtanong sa napaka-importanting tanong na yon ng buhay nila. And then, the proposal happened. Umuo po si Layla. Mama Mia, yung baliw na si Fred ay talagang humiyaw pa sa sobrang saya. Masaya rin ang buong pamilya, lahat ng mga bisitang nandoon dahil magsisettle na raw si Fred sa wakas sa buhay niya. Niyakap din ako ni tita dahil sa sobrang saya. Proud na proud din siya sa anak niya. Habang tinitignan ko silang dalawa, Mama Mia, ay may pumatak na namang luha mula sa mga mata ko. Hindi luha ng bitterness, kundi happiness. Kasi nakita ko, Mama Mia, na nakita at natagpuan na rin sa wakas ng best friend ko ang kanyang true love, ang kanyang destiny, ang kanyang soulmate. Tears of joy to actually, Mama Mia. Through prayers, ay pinatatag ako ng Diyos. Hanggang sa natanggap ko na rin talaga na hindi nga kami para ni Fred sa isa't isa at nakapag-move on na lang din ako sa kanya. And the most important thing, Mama Mia, is na preserve pa rin naming dalawa ang aming pagkakaibigan. I know, I picked the difficult and painful choice para sa aming dalawa ni Fred. Pwede naman talagang sinagot ko siya eh. Pero dahil nga hindi ko maramdaman noon na mahal niya akong totoo, na pangmatagalan ng pagmamahal na yon, ay ako ang gumawa ng paraan para wag kaming humantong sa tuluyang paglalayo ng mga buhay namin. And seeing him happy, I can say that I made the right decision. Mama Mia, siguro magtatanong kayo, bakit ganon ang desisyon ko nang hindi ko man lang kino-consider kung totoo ba talagang may something kina Brenda at Fred? Siguro magtatanong kayo kung bakit hindi ko man lang tinanong si Fred kung totoo yon. But remember,
humingi ako ng sign kay God. And according to Tyrone Walton, don't ignore God's signs. You prayed for it. Now you have to follow the path that He has given you. You might not understand His plans, but you'll have peace in your life kapag sinunod mo yung plano niya. You're going to have a bumpy pathway, but God will guide you through the path and you just have to follow the signs. Sakit ano? Sakit dahil kahit minahal ko ang best friend ko, ay hindi pa rin kami nagkatuluyan. Pero sandali, hindi pa po tayo natatapos dyan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Mama Mia. Kung paano ko sisimulang i-share sa inyo ang love story na sinulat ng Diyos para sa akin. There's a saying na, the right man comes at the right time. Pauwi ako noon galing sa trabaho. Napakarami kong mga dalang mga folders at napakarami ding laman na mga papers noon, Mama Mia, dahil may pina-photocopy ako. Pagdating ko sa parking area ay nilagay ko na yung mga folders sa nakapark na motor ko, Mama Mia, at kumuha ako ng eco bag sa U-box ko para doon ilagay yung mga folders na yon. Noong biglang lumakas ang hangin na para bang may engkanto, Mama Mia, at inengkanto ako. Bumukas yung mga folders na bit-bit ko at lumipad yung mga papel sa loob. Mama Mia, sumisigaw na ako noon dahil nabasa na yung ibang papel kasi nga unti-unti na rin noong umuulan. And then may biglang tumigil na motor at tinulungan ako ng driver na yon para pulutin yung mga papel na nahulog. Naka-helmet po siya at hindi ko masyadong nakita yung kanyang mukha. Maraming salamat po, sir, sabi ko. You're welcome, ma'am. Sayang yung mga papel, nabasa na yung iba. Oo nga magpo-photocopy na naman ako. Pero thank you talaga, sir, ha? Sabi ko. Okay, ma'am. Bumalik na yung guy sa kanyang motor, Mama Mia. Yung motor niya ay dream motor ko talaga na hindi ko pa afford. Pinark niya yon ng mabuti tsaka niya tinanggal yung helmet niya. OMG! Ang gwapo niya! Actually, ang totoo niyan ay mas gwapo pa po siya kaysa kay Fred. Tumingin siya sa akin at ngumiti naman din ako at nag-nod siya at ngumiti siya sa akin. Wala ako sa loob ko noon na nag-wave pa talaga ako sa kanya. Pero hindi niya siguro niya napansin dahil nakatalikod na siya. I cut my smile, Mama Mia, kasi para na akong baliw noon. Retired principal yung papa ko, so hindi na po talaga ako nagtataka na may pumupuntang mga estudyante sa bahay at binibisita siya. Stricto si papa pero mabait naman, Mama Mia, tumutulong siya sa mga estudyante, lalo na yung mga porsigido talagang makapagtapos. Day off ko nung time na yon nung may pumuntang lalaki sa bahay at hinahanap si Papa. Nagpakilala siya bilang Anthony. Totoo pala niyang pangalan yan, Mama Mia. Si Mama ang nag-entertain sa kanya dahil ako noon ay nasa kusina at gumagawa ng puto. Boses lamang niyang naririnig ko at hindi ko nakita kung sino siya. Sino yun, Ma? Si Anthony, yung isa sa mga tinulungan ng papa mo noon. Pumunta siya dito pero umalis naman yung papa mo. Estudyante niya? Tanong ko. Yun bang tinulungan ng papa mo? Yun bang nagbebenta ng mga bottles noon? Na ngayon ay architect na? Hindi mo talaga masasabi yung panahon. Yung dati na nahihirapan, ngayon ay sosyal na sa buhay. Every time, Mama Mia, na may bumibisita sa bahay ay hindi talaga ako lumalabas. Hindi ako lumalabas hanggat hindi ako nakakakain. So dahil malapit na ang dinner na yun, Mama Mia, sigurado kaming dalawa na gusto ng papa na huwag munang paalisin si Anthony para doon pakainin sa amin. Kaya yun, tumulong na lang din ako sa pagpe-prepare ng dinner. As usual,
Tagahiwa lamang ako at tagahalo ng niluluto ni Mama. Habang nagluluto kami ay pumunta si Papa at yung bisita niya sa kusina para uminom ng tubig dahil nauuhaw raw si Anthony. Noong tinignan ko yung lalaki ay familiar na familiar yung mukha niya sa akin. Pero nakalimutan ko kung saan kami nagkitang dalawa. Pareho lang sila ng height ni Fred, pero mas gwapo siya talaga kaysa kay Fred, Mama Mia. Mas maganda din ang katawan niya kay Fred at formal siya kung kumilos. Unlike Fred na napakamagaslaw at kung minsan nga ay sayaw pa ng sayaw sa harapan ng kahit na sino na para bang batang-bata at napaka-talkative talaga. Pero itong lalaking to ay tahimik. Parang mata at kamay lang niya ang gumagalaw. Sa pagtingin-tingin ko sa kanya habang umiinom siya ng tubig ay biglang pumunta yung mata niya sa akin. Mama Mia, piniga ko ng piniga yung memory ko nung time na yon kung saan ba talaga kami nagkitang dalawa. Wala kasi talaga akong maalala. Tumalikod na lang ako na nakalutang pa rin ang utak ko at gustong-gustong alalahanin kung saan ba kami unang nagkita. Paglingon ko pabalik ay nakatingin na pala sa akin yung lalaki. Tapos si Papa ay may kinuhang pagkain. Gumiti ako sa kanya at gumiti lang din naman siya sa akin. Alam mo, familiar ka sa akin. Nagkita na ba tayong dalawa, sir? Tanong ko. Mukhang hindi pa, ma'am. Para kasing familiar ka sa akin eh. Tumahimik na lang din siya at patuloy na uminom ng tubig pero tinitignan pa rin niya ako na hindi na magkadaong-gaga sa paglagay ng mga plato. Habang kumakain kami, ay pinipilit ko pa ring alalahanin kung saan ba talaga kami nagkita dahil hindi mapakali ang utak ko. Tingin ako ng tingin kay Anthony para maalala ko yung mukha niya. Si Anthony naman, Mama Mia, ay nakikipag-usap kay Papa pero paminsan-minsan ay tinitignan din niya ako. Sa utak ko, Mama Mia, ay paulit-ulit ko nang na-realize kung gaano siya kagwapo. Dahil sa pagtingin-tingin ko sa kanya. Maganda yung mga mata niya at yung mga labi niya. Sa mga labi niya ako nakapag-focus, Mama Mia, lalo na't naisip ko na ang sarap siguro nitong humalik. Napapikit pa talaga ako nung maisip ko ang bagay na yon at tinignan pa ako ng mama ko at tinanong kung anong nangyari sa akin. Nagkunwari tuloy akong nauubo at tumalikod ako para uminom ng tubig. Nung umuwi na yung lalaki ay pumasok na ako ulit. Nung pauwi na yung lalaki ay pumasok siya, Mama Mia, para magpaalam kay Mama. Kami naman noon ay nanonood na ng TV sa may sala at silang dalawa lang ni Papa ang nasa may veranda namin at nag-uusap. Nung nakapagpaalam na siya kay Mama ay tinignan niya ako at nagpaalam na rin siya sa akin. Ngumiti ako, Mama Mia, at nagnod lamang siya. At dun ko na unawaan at dun ko rin naalala kung sino siya. Siya yung lalaking tumulong sa akin na kumuha ng mga papel na nilipad ng hangin. Hindi na ako nakapagsalita dahil umalis na siya. Sigurado akong siya yun, Mama Mia, sa gamit niyang motor na 1000cc na Kawasaki na dream motor ko talaga. Siya nga po pala, Mama Mia, ako pala ang ginawang maid of honor ni na Leila sa wedding nilang dalawa ni Fred. Masayang masaya na ako para sa kanilang dalawa. Ito namang si Fred ay parang baliw kung makaiyak sa akin habang inaayos ko yung suit niya. Kakasal na ako, Bok. Baka sa susunod, kasal mo na din. Sabihan mo lang ako, ha? Baliw, ayusin mo na yung buhay mo dahil magiging asawa ka na. Salamat, Bok. Salamat talaga sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa aming dalawa ni Leila. Diba sabi ko sa'yo, susuporta ako sa'yo lagi. Kahit mag-asawa na kayo ni Leila, andyan pa rin ako para sa inyong dalawa. Just call me and I'll be there. Ikaw, Bok, kailan ka? Baka magmamadre ka, ha? Ay, of course, hahanap din ako ng para sa akin. Bakit, ikaw lang ba marunong? Tanong ko. So sa ngayon, tiis ka muna sa vibrator, Bok, habang wala pa. Biro naman niya sa akin at kinatawa at itinatawa pa niya. Baliw, kahit kailan talaga yung bibig mo, Fred. Buti na lang talaga, walang tumahi dyan.
Nakasal talaga si Fred at si Layla at napakasaya ko para sa kanila. Paiyak-iyak pa si Fred habang naglalakad si Layla papunta sa kanya. Para tuloy siyang si Luis Manzano, yung mukha niya na tumitingin sa bride na papunta sa kanya. Nung throwing of bouquet na, Mama Mia, ay cheer ng cheer si Fred sa akin. Dapat daw ako ang makakuha para ako na yung susunod na ikasal. Pero kahit wala akong effort, sa akin pa rin talaga bumagsak yung bouquet, Mama Mia. Para ba talagang sinadya ni Layla na sa akin talaga, sa mga kamay ko talaga babagsak yung bouquet? Magpapaalam muna ako sa inyo ngayon, Mama Mia, ha? Alam ko po na may utang pa akong kwento tungkol sa aming dalawa ni Anthony. Sa susunod na lang po siguro kapag nagka-oras na naman ako. Pero sigurado naman ako, Mama Mia, na one of these days, isishare ko rin sa inyo ang love story naming dalawa ni Anthony. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras nitong aking sulat. Alam kong medyo na disappoint ko kayo. Pero kahit na, sana naging masaya pa rin kayo sa kwento namin. Kaya ko po hindi sinagot noon ang panliligaw sa akin ng best friend kong si Fred ay dahil siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. At masaya ako, Mama Mia. Masaya ako na patuloy pa rin kaming naging bahagi sa buhay ng bawat isa. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Ella. Hoy naman, nakala ko talaga magkakatuluyan sila dahil sa vibrator na yon. Pero tama din naman ang desisyon ni Ella, no? Kasi minsan, may nasasabi yung mga bibig natin dahil bugso ng ating emosyon at damdamin, pero hindi naman talaga yon ang totoong nararamdaman ng kaibuturan ng ating puso. Kasi parang parang si Fred, parang gusto niya si Ella dahil nga palaging nandyan sa kanya si Ella, parang ganun. So nagustuhan niya ito, tapos yung vibrator scene, parang naisip niya, ay, tinatablan din ako dito sa best friend ko, kaya baka pwedeng kami na lang kasi komportable kami sa isa't isa, mahal namin ang isa't isa, tapos 'di ba, ginaganahan pa ako pagdating sa bagay na 'yon tungkol sa kanya. So parang gano'n. Akala ko talaga may mga mangyayaring hindi maganda, pero buti na lang talaga, Ella. Napakaswerte mo. Close kayo ni Lord dahil talagang ginaid ka niya sa mabuting desisyon para hindi mawala ng tuluyan sa buhay mo ang iyong best friend. At aasahan nga namin, Ella, ang kwento mo tungkol sa inyong dalawa ni Anthony. Nako, si Anthony na ba talaga ang forever mo? O baka naman nagdilang anghel yung best friend mo at naging madre ka, ha? So, i-share mo na sa amin yan at aantayin namin yan. Maraming salamat ulit sa iyong tiwala nitong ating channel. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento na ito, nako, paki-like at share naman ang ating video. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na i-subscribe ang ating channel at mag-click ng notification bell para lagi kang naa-update. Kung meron kang mga kakilala na mahilig sa mga ganito, i-share mo naman ang channel natin at hikayatin mo rin sila na mag-like at syempre mag-subscribe, diba? Naku naman, alam nyo ba na as of recording this video ay meron na po tayong 69,871 subscribers. So, 139 na lang at 70,000 na po tayo. Maraming salamat. No, 129. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, wag na kayong mag-hesitate. Naku naman, talaga bang mag-hesitate pa yan? Wag na. Ayun, sulat nyo na yan, type nyo na yan, tapos i-email nyo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Aantayin ko po yan. Meron po tayong mga meron po tayong ibang mga social media accounts and pages. Please like and follow or subscribe po, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Alam kong hindi ako masyadong updated doon, hindi po ako masyadong active doon, pero susubukan ko po sa mga susunod na mga araw at mga panahon na magiging active na doon sa ating social media na yon, okay? At syempre, hello po sa
ating mga suking tagapakinig na hindi natin masyadong na shout out dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello naman ako kay Christina Sison, Rosana Crisostomo, Luz Viminda Cariaga, Liza Teves, maraming salamat. Hello sa kaniyang pamilya sa Banga, South Cotabato. Hi kay Mandy or Mondi8217. Hello rin kay Genesi, kay Jen Torhidor, kay Noime Traiso, maraming salamat. From Tabuk, Saudi Arabia. Tama po ba yung may Tabuk, Saudi Arabia po ba? Hindi ko alam yun. Hi kay Josephine Mapalad, Charlene Baclohan, Angelita Villapuerte. Maraming salamat po sa inyong lahat. At naway, i-share niyo pa po itong ating channel para unti-unti ay lumalaki tayo dito sa ating community. Thank you so much sa inyong pagtitiwala at syempre sa inyong suporta. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.